sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan ang mga huling habili ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo bilang paghahanda na rin sa nalalapit na kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya kung napapansin ninyo, ang mga pananalita ni Jesus Nazareno ay mistulang pamamaalam at paghahabilin sa kanyang mga alagad. Naalala nyo ng isang linggo, sabi ni Jesus Nazareno, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung hindi kayo nakaugnay sa akin, wala kayo. Patay kayo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nakadugtong kayo sa akin,
Doon nyo matatagpuan ang tunay na buhay at pagpapala. Sino nga ba talaga ang buhay? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, buhay pa ba yan? No? Paano nyo ba nalalaman na buhay ang isang tao? Sasabihin niyo po siguro, siyempre Father, humihinga pa. O humihinga pa naman yata kahit tulog pa yung katabi nyo. No? Humihinga. Ngunit alam nyo sa Panginoon, may mas malalim pa raw. Marami ang humihinga, pero parang patay na. Lagi ko itong sinasabi, pag nagmimisa ako sa patay, minsan mas mukhang buhay pa yung patay kaysa ron sa mga naglalamay. Kasi kahit hindi na humihinga yung patay, para mukha siyang mas mapayapa. Samantalang yung buhay, ayun, mukhang zombie nga, buhay na patay. Kasi nakasimangot. Kasi mukhang aburidong-aburido. Siguro maganda rin pong paalala sa ating lahat. Hindi lang sa hininga nabubuhay, nasusukat ang buhay. Para kay Jesus Nazareno, ito rin ay nasusukat sa pag-ibig. Ang tunay daw na buhay ay yung buhay din ng pag-ibig. Kaya nga't ang bili ni Jesus Nazareno, mag-ibigan kayo, magmahalan kayo. Siguro iba sa atin ang ikakatwiran, Father. Pagod na akong magmahal. Ilang beses na akong nagmahal at nabigo. Ilang beses na akong nagmahal at nasaktan. Siguro nga ho, hindi natin maikakaila. Ang iba sa atin, wala nang ganang magmahal. Pagod ng magmahal. Takot ng magmahal. Ngunit, tandaan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Hindi naman lang niya sinabing, mag-ibigan kayo. Ang sabi niya, kung papaanong inibig ako ng Ama, iniibig ko kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun daw ang buong utos. Hindi lang sinabi ni Jesus Nazareno, magmahalan kayo. Ang buong utos niya, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kanina, tinanong ko po kayo tungkol sa paghinga. Nais kong palalimin ang pagninilay sa simpleng ginagawa nating yung araw-araw, yung paghinga. Yung paghinga nga, ginagawa natin ng napaka-natural. Hindi mo na naiisip. Kaya nga, di ba, minsan ang biro natin, pag ano kinamatay niya? Nakalimutang huminga. Pero wala naman sa atin nakakalimutang huminga. Sapagkat natural yan. Gising ka man o hindi, humihinga ka. Pero, pansinin po ninyo, dalawa raw ang galaw ng paghinga. Di ba? Dalawa ho ang sinasabi nating dynamics of breathing. Ano raw yung dalawang galaw ng paghinga? Ano yung unang nangyayari? Inhale. Di ba? Humihinga kang papaloob bago ka humingang papalabas. Inhale, exhale. Di ba nung bata tayo, bago mag-exercise, yan muna unang pinapagawa sa atin. Pinapamaywang ka pa. Inhale, exhale. Nung pinagninilayan ko po yun, para bagang ang pag-ibig ng Diyos ay inhale. At ang pag-ibig sa kapwa, exhale. Siguro nga sabi natin, pagod na ako magmahal, pagod na ako tumulong.
Di ba, no isang araw, nakakalungkot, tumulong lang doon sa natumba, siya pang nabaril. Siya pang nasaktan at napahamak. Nakakalungkot. Kaya iba sa atin ngayon, tutulong pa ba ako? Parang mas napapasama pa yung tumutulong. Hindi ka na nga napapasalamatan, napapahama ka pa. Kaya iba sa atin, napapaso na. At sabi ko nga kanina, pagod na kasi yung sa minamahal mo, wala na mautang na loob. Sinasaktan ka pa. Pero kung titignan nga natin, ang sukatan natin, ang pagmamahal ng iba, talagang mapapagod tayo. Talagang mananawa tayo. Talagang mauubusan tayo. Pero kung ang magiging sukatan daw ng ating pagmamahal ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, inhale ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin muna natin ang pagmamahal ng Diyos at saka tayo magmahal sa ating kapwa. Kaya pag nag-i-inhale, exhale kayo, ganun din gawin natin. Ang una nating nilalanghap, tinatanggap, pag-ibig ng Diyos. Huwag pag-ibig ng tao. Kulang yan. Masasaktan ka talaga niyan. Pero pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus Nazareno, kaya nga linggo-linggo nandito tayo para tayong nag-i-inhale. Tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga po nun mga kapatid. Sabi nga ni Papa Francisco, ang una nating tungkulin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ang una nating tungkulin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ko po ito binabanggit kasi ang akala natin, ang una nating tungkulin, ibigin ng Diyos. Kaya iba sa atin, pagpasok, mahal kita, Lord. Pero alam niyo raw po, sabi ni Papa Francisco, ang una muna, bago mo mahalin ang Diyos, tanggapin mo muna ang kanyang pag-ibig. May pagkakaiba daw po yun. Bakit? Pag tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, hinahayaan natin, ibigin niya tayo sa pamamaraan niya. Ibigin tayo ng Diyos sa kanyang pamamaraan. Ano ibig sabihin nun? Aminin natin mga kapatid, sa kalakaran ng pag-ibig, minsan tayo ang nagdidikta kung papaano tayo mamahalin. Kaya nga ilang beses natin rinig yan, o di ba pag may nanliligaw sa iyo ngayon, ano sabihin niya? Mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng kotse. Mahal mo ba talaga kami ng pamilya mo? Kung mahal mo kami, bigyan mo kami ng bahay. Yung iba nga dyan, di ba? Yung mga mapangahas, mahal mo ba talaga ako? Kung talagang mahal mo ko, ibigay mo sarili mo sa akin. Kahit hindi pa tayo kasal. Di ba? Doon mo, dinidare mo. Gusto mo sabihin, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Hindi daw po yun ang tamang kalakaran. Hindi mo dinidiktahan kung papaano ka mahalin. Kung talagang tinatanggap mo ang kanyang pagmamahal, doon kayo magtagpo. Baka ganun ba ginagawa natin sa Nazareno? Pong Nazareno, kung mahal mo ko, patamain mo ko sa loto, ha? Pag hindi ako nanalo, hindi mo ko mahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal mo ba talaga ako? Pagalingin mo ko, dahil pag hindi ako gumaling, ibig sabihin nun, hindi mo ako mahal. Dinidiktahan ba natin ng Diyos kung papaano tayo mahalin? Kung tunay tayong nagtitiwala sa Kanya, hinahayaan natin mahalin niya tayo sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang
panahon. Mahirap po yun. Pero yun, doon nasusukat kung talagang mahal natin siya at kung talagang tinatanggap natin ang pagmamahal niya. Kaya pag nakikita natin ang Poong Nazareno, alam bagay sinasabi niya, mahal kita, pero konting tiis lang. Ako nga, pasan-pasan ko pa ang krus. Hindi ko pa maalis ang krus mo, pero mahal kita. Okay ba yun sa atin? Tanggap mo ba yun? Sabihin niya sa'yo, mahal kita, pero tanggapin mo itong gusto kong pagbabago sa'yo. Bitawan mo yung kasalanan na yan para maging handa ka sa pagpapala ko. Magsisi ka na, mangumpisal ka. Manalig ka. Kaya ba nating tanggapin ang kanyang pamamaraan, ang kanyang panahon? Ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Katulad ng paghinga na tinatanggap natin ng hangin bago tayo maglabas ng hangin. Ganon din ang pag-ibig. Kung kinukulang ka sa pag-ibig ngayon, baka dahil kinukulang ka pa munang tanggapin ang pag-ibig niya. Hindi mo maibibigay ang wala pa sa'yo. Ang naibibigay lang nating pag-ibig, lalo na sa ating kapwa, ay ang pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya. Kaya, kung gusto mong madagdagan ang pag-ibig na maibibigay mo, dagdagan din muna natin ang pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya. At tandaan natin, hindi natin dinidiktahan kung papaano tayo mamahalin ng Diyos. Siguro sa tao, paminsan-minsan, kailangan mong paalalahanan kung papaano ang tamang pagmamahal. Pero alam natin ng Diyos, alam niya ang wagas na pagmamahal. Ang tunay nating kaibigan, si Jesus Nazareno, sapagkat inalay niya ang lahat para sa atin. Walang sino man sa atin nang nagdududa sa pagmamahal ni Jesus Nazareno. Di po ba? Lahat tayo rito naniniwala, mahal tayo ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Jesus Nazareno. Mukhang nanghihina kayo. Buhay pa ba yung katabi mo? Sabihin mo, inhale lang, inhale. At ang naniniwala na mahal sila ni Jesus Nazareno at hahayaan nila na mahalin sila ni Jesus Nazareno sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Una sa lahat, para tanggapin ng iyong pag-ibig. Patawad po kung minsan, parang kami ang nasusunod. Kami ang nagdidikta. Hayaan nawa naming kayo ang tunay na magmahal. Kayo ang tunay na masunod. Kayo ang tunay na maggabay sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, papag-alabin niyo po ng pag-ibig niyo ang aking puso, ang aming tahanan, ang aming bayan, upang sa gayoy hindi kami magsawa at mapagod, magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat po, sapagkat lagi ninyong pinapatunayan, kayo ang aming tunay na kaibigan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.